Balikan naman natin ang sitwasyon sa Caduang Tete National High School sa Macabebe, Pampanga, kung saan hindi magamit ang ilang silid-aralan dahil sa bahang hindi na humupa sa lugar. At naroon pa rin ang ating kasamang si Maris Umali. Maris! Igan, talaga namang lubog ang maraming bahagi ng eskwelahang ito. Gaya nitong makikita ninyo no, sa aking likuran. Ito yung kantin nila na nalubog na rin sa baha. Tingnan nyo, nakasalansan na lang yung mga mesa, yung mga canteen tables. Tapos hindi na siya nagagamit dahil nga po lubog sa baha. So itong gusaling ito, hindi na siya nagagamit. At ang mga estudyante ay kumakain na lang doon sa kanilang covered court. Doon nagtitinda sa stage yung mga nagtitinda rito, yung mga tindera, no? Pero sila, kung saan-saan na lang sila kakain, pwede rin sa classroom nila. At dito nga sa Caduang Tete National High School dito sa Macabebe, Pampanga, marami po ang ganito na lubog sa baha. Gaya na nakita nyo rin kanina, yung ilang mga classrooms, yung mga silid-aralan, hindi na po nagagamit yon. Kaya ang nagiging problema ay talagang nagkakaroon ng kakulangan sa classroom. Ang sinasabi, dapat daw nasa 2,000 mahigit yung population ng eskwelahan. Pero dahil nga po sa problemang ito na baha ay ang nangyayari, nasa 1,000 na lang po ang nag-enroll dito. So malaki rin pong problema dun sa kanilang pagkatuto, no? Dahil instead na whole day supposedly yung kanilang pag-aaral, nagiging shifting na lang dahil, para ma-address yung kakulangan sa classroom. So nagiging half day na lang po yung kanilang pag-aaral, yung iba modular na hindi naman daw masyadong effective. So problema po nila yan. Ngayon dito sa halimbawa itong gusali na ito, makikita natin hindi po yan binabaha sa ngayon, pero kapag nag-high tide o ulanin, umaabot din po hanggang first floor yung baha po dyan. Tapos dito po makikita nyo rin sa aking kinaroroonan, tanaw po yung lugar kung saan dinemolish na yung gusali dyan dahil lubog na rin po yan sa baha at talagang hindi na nagagamit, kaya problema rin yan. Ngayon, meron po silang isang bagong gusali rito. Medyo matatanaw ata rito sa kinaroroonan ko. Ayan, yung nakikita ninyong bagong gusali. Diyan po nag-aaral ngayon yung mga estudyante. May 22 classrooms lamang po sila, pero dahil nga mahigit 1,000 yung mga estudyante, talagang kulang. At ang isang malaking problema po rito mga kapuso, ang sinasabi po sa atin ng principal, dahil po katabing ilog lang po yan, talagang laging na-expose yung pundasyon ng gusali sa tubig, dun sa ilog. At ang mangyayari po dyan kapag hindi magagawa ng paraan, talagang bababa raw po yung kalidad ng pundasyon ng naturang gusali na yan at posibleng delikado sa mga estudyante na nag-aaral dito. So ang kanilang panawagan po sa lokal na pamahalaan, sana po magawa na raw po yung slope protection na project dyan at sana rin po ay makapagpagawa na ng karagdagang classrooms na mas ligtas po para sa mga estudyante. So yan po muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito. Sa ngayon ay nagsasagawa pa rin po ng programa ang mga estudyante po sa may covered court para sa kanilang Balik Eskwela 2026. At yan ang pinakasariang balita. Balik po sa studio. Igan?